Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa paparating na Asian Games. Ito nga mabigat na laban para sa Gilas Pilipinas at kailangan nilang madepensahan ng gintong medalya. At inilabas na rin ang schedule at mga makakalaban ng Gilas Pilipinas sa Asian Games na nagaganapin sa Nagoya, Japan. At ang Gilas Pilipinas ay nahanay nga sa Group C. Una nilang makakaharap sa September 11 sa ganap na alas 12 ng tanghali kontra nga sa Bahrain. At sa September 12 naman sa ganap na alas 6 ng gabi kontra Kazakhstan. At ito na ang pinakaabangan ng lahat sa September 14. Ang mangyayaring rematch kontra sa China sa ganap na alas 12 ng tanghali. Alam naman natin na ang China ay gigil nang bumawi sa Gilas Pilipinas dahil 2 beses na silang pinataob. Unang-una sa FIBA World Cup at sa nangyari ding Asian Games ang masakit sa baluarte pa nila. Alam naman natin na tinalo ng Gilas Pilipinas sa semifinal ang China sa nangyaring Asian Games sa 2022 Hangzhou Asian Games sa final score na 77-76. At napakasakit sa kanila yon dahil ine-expect nila silang papasok sa final. At tingin nila kayang-kaya nila ang Gilas Pilipinas at syempre nasa kanila ang crowd at ang kanilang mga kababayan ay nanonood. Nandun din ang kanilang presidente sa basketball na si Yao Ming, kaya naman napakalaki ng kanilang pagkadismaya nang talunin sila ng Gilas Pilipinas by 1 point lamang. At bukod nga sa basketball, alam naman nating lahat ang namumuong tensyon patungkol nga ito sa territorial dispute sa West Philippine Sea at malamang maisasali din yan sa banggaan ng Gilas Pilipinas at China. Hindi talaga mawawala ang mga ganyang issue at pwedeng maisama yan sa basketball at gawing personal ng China ang magiging laban sa Gilas Pilipinas. Kaya naman kung gustong makuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya, kailangang mapaghandaang mabuti ang Asian Games at bukod pa doon, kailangan nating makabuo ng solid na lineup ng Gilas Pilipinas. Yung ating Gilas Pilipinas sa regular final 12 ay hindi nga kumpleto dahil yung mga naglalaro sa Japan B-League at sa Korean basketball ay hindi nga sila available dahil hindi sila pinayagan ng kanilang mother team dahil mahigpit ang mga yan pagdating sa mga Asian import at sa mga non-FIBA games. Kaya naman ang ginawa ng SBP, humugot ng mga ilang PBA players at doon nga kukuha ng papasok sa Final 12. 30-man pool nga ngayon ang pinagpipilian ng SBP at sana naman makakuha tayo ng pinakamalakas na lineup dahil hindi rin biro itong Asian Games dahil malalakas din ang ating mga makakaharap at kailangan din nating madepensahan ng ating gintong medalya dito sa Asian Games at lalong-lalo na kapag nakaharap natin ng China. Well, sa totoo lang, kung real talk lang naman ang pag-uusapan, dapat sana ang ating mga Gilas Pilipinas ay full force pagdating sa ating bayan dahil lang nirepresenta natin ang bansang Pilipinas. Kaya naman sana yung mga players natin ay wag nang pahirapan pa na tawagin. Sana all out lahat ng mga players upang makabuo sana tayo ng pinakamalakas na lineup. Alam naman natin yung nagiging issue ng ating mga players. May mga lumalabas kasi na balita na hindi naglalaro dahil daw sa maliit ang naibabayad sa kanila o dahil sa pera. Ganyan nga yung mga naging issue ngayon patungkol sa ating mga players sa Gilas Pilipinas. Kaya naman sana wag mahaluan ng politika o pera ang paglilingkod para sa bayan. At ito nga si Coach Yeng Guiao, meron niyang matinding sinabi patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas. Sabi nga ni Coach Yeng Guiao, noong araw kasi pag national team, pag pinatawag ka ng national team, takbo ka kahit pagod ka, kahit injured ka, kahit anong ginagawa mo. Ngayon, marami pang pag-uusapan pag pinatawag ka sa national team. Kaya naman aminin man natin o hindi, talaga namang ibang-iba na ang mga players noon kumpara ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.